Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Alam nyo ba, inatasan ng LTFRB ang mga drivers na i-refund ang discount ng students, PWD at senior citizens. Pero dahil dito, nako, namimili na po mga ibang drivers na isasakay po nila. Ang tanong, fair ba na i-shoulder nila ito o dapat yung kumpanya ng mga ika nga TNBS or may-ari ng sasakyan ang dapat mag-shoulder nito? Okay, para maintindihan po natin itong issue na ito, batas sa Pilipinas na ang estudyante, PWD, seniors ay dapat entitled sa 20% discount. Ipinapatupad po ito sa lahat ng mga public transport system, sa TNBS, sa Grab, at marami pang mga ibang sasakyan. At ang problema, ang mga drivers daw ang madalas na kumukuha ng ika nga ng weight nito. Sila po ang nagbibigay ng discount. Ang resulta ay mga drivers po syempre naman namimili ng pasahero. Ang tanong, sino ba talaga magbibigay ng discount? Pag-usapan muna natin yung pros and cons. Kung driver, syempre simplified ang implementation, direkta na binabawas na sa alam na ng driver kung sino sasakay. At least at the same time, alam nila kung bata ba niya, estudyante o PWD. Ang problema, mapapawasan syempre ang kita po nila. 'Di ba? At the same time, nakaka-demotivate po. 'Di ba, natutokso na siguro yung mga ibang drivers na lumabag. Imagine mo, kung malaki rin po makakaltas sa kanila, parang sila rin nakakawawa. Ang pros naman dito, syempre, ang kumpanya mas may stable income, 'di ba? Kumpara naman sa mga driver. At syempre na kapag hindi nababawasan ang kita ng driver, magiging motivated din naman ang yung mga ika nga drivers. Ang kumpanya naman, syempre, gusto naman mabawi yung 20%. Baka idagdag na naman sa pasada or if not, idagdag naman sa yung tinatawag nating boundary sa driver. At syempre naman, kailangan pag gumawa ng sistema para malaman kung ilang percentage ang binibigay ng discount kasi hindi naman sila ang nagda-drive. Pero alam mo, pinakamagandang solusyon yan. Pinaka-best siguro, it's shared responsibility model. Ano ibig sabihin po no? Ang kumpanya at ang driver, baka pwedeng pag-usapan at sila po ang maghati. Diba? 10% sa driver o 10% sa company. Pangalawa, ito pa, isang sigurong panukala o suggestion o galing po kay Congressman Chinkitan. Ito po, subsidy from the government, local government or let's say national government na pwede mag-offset na lang po sa mga discount similar sa Pantawid Pasada Program. Nagbibigay tayo ng fuel voucher sa mga driver. Yun ang ginagawa. O pangalawa, transparent pricing. Gumawa ng sistema kung saan malinaw ang hatian ng fare at discount para maipaliwanag ito sa mga pasahero. Ultimately, mga kapatid, kailangan po magtulungan, kailangan magbigay po ng, again, it's a batas po yan na magbigay ng diskwento sa mga PWD, seniors at mga estudyante. Pero on the other hand, kailangan pangalagaan din natin ang kapakanan ng driver at syempre naman yung mga nagpapatakbo ng negosyo. Kayo, ano sa palagay nyo ang pinakamagandang solusyon? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagkakas. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes, Vice President Sara Duterte nagbigay na ng kanyang pahayag sa pagkaka-impeach sa kanya ng Kamara. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na wala siyang kinalaman sa impeachment. Pero aminadong nakausap pagkatapos nito ang anak ni si Congressman Sandro Marcos at ilang kongresista. You give me too much credit. I didn't know you'd be the first to sign. Eroplanong kinontrata ng US Department of Defense bumagsak sa Maguindanao del Sur. 4 na pawang mga dayuhan patay. At 75 aspirants ng Be the Next 9 Dreamers ng TV5 ipinakilala na. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Yan po ang buong statement ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment sa Kamara. Pagkatapos nito, saglit ding nagpaunlak si VP Sara sa ilang mga katanungan ng media. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano ang plano ni VP Sara? Siya ba ihaharap siya sa trial at didepensahan ang kanyang sarili? Angela, ilang minuto pa nga lang pagkatapos ng statement o ng press conference si Vice President Sara Duterte. At ang sabi niya naman, meron na siyang mga lawyers at ito nga magmi-meeting na nga daw sila maya-maya later today. So sabi niya din dito sa press conference around November 2024 pa lang ay nagsisimula na sila sa pagbuo ng team dahil nga ayon na rin sa pahayag ni Representative Franz Castro, ay meron na nga daw impeachment na ihahain sa kanya. So ayun, nagbuo na sila ng team at yun, nagbigay na rin siya ng pahayag na meron silang meeting later on. Narito yung statement na. May meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Amy, bakit ba niya nasabi yung God Save the Philippines? Ano ba yung meaning sa likod ng sentence na yon? Actually, sabi niya lang naman dito, sobrang delayed na daw o huli na ang Pilipinas pagdating sa mga developments na meron. So ayun nga din naman ang naging plano niya daw bilang Vice President. And yun nga, gusto niya lang din sana na makatulong pa kahit medyo may bawas din sa budget niya for 2025. At talagang patuloy naman daw ang pagtatrabaho niya bilang Vice President. So God save the Philippines dahil nga din napakarami ng gulo na nangyayari din dito sa ating bansa, Angela. Amy, may reaksyon na ba tayo mula sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati yung mga kapatid niya na of course nauna nang nag-react regarding dito sa impeachment laban kay VP Sara? Well, so far, ang sinabi lang naman ni Vice President Sara Duterte, pagdating naman daw sa reaction ni former President Rodrigo Duterte, nagbigay lang naman daw ng isang kanta. Pero kung babalikan din natin yung statement din ni Representative Paulo Duterte naman patungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, maalala natin na sinabi niya na medyo rushed o kaya naman daw ay manipulated yung nangyaring impeachment kay Vice President Sara Duterte. So yun pa lang so far, and actually, Angela, sinabi niya din naman daw na baka nga maging bahagi din si former President Rodrigo Duterte sa mga lawyers niya, pero sinabi niya rin na hindi naman niya papayagan na maging lead of defense ito dahil na nga din sa rigorous na mangyayari sa kanya, lalo na ngayong inaabangan natin yung impeachment trial naman. Amy, kapansin-pansin yung pagiging kalmado, 'di ba, ng pagkilos at pananalita ni Vice President Sara Duterte ngayon, even in the last couple of days. I was wondering saan ba siya kumukuha ng lakas ngayon, and even during her speech nakapagbiro pa siya. Well, so far, tuloy-tuloy naman daw, Angela, yung magiging trabaho niya bilang Vice President. At yun nga, wala man tayong confirmation kung saan nga ba siya susunod na pupunta, kung magsistay ba siya dito sa Manila or lilipad na naman siya papuntang Davao. Sabi niya naman ay dire-diretso lang naman ang trabaho bilang Vice President. At yun nga, patuloy pa rin naman ang kanilang pagganap dito sa opisina. So bukod pa dyan, syempre natanong din kanina sa press conference kung may plano nga daw ba siyang i-endorso yung mga tatakbong
re-electionist or mga aspirants para sa senatorial candidacy. Pero sabi naman din niya na ang plano niya lang talaga ay mag-advocate for voter education dahil yun naman daw talaga ang malaga ngayong national and local elections ngayong taon. Kung mako-convict si VP Sara Amy dito sa impeachment, perpetually disqualified na siya sa anumang posisyon sa gobyerno. Hindi ba option sa kanya ang mag-resign para maiwasan ito? Actually, tinanong din yan dito, Angela, kanina, pero sabi niya naman parang wala pang plano for resignation. Hindi man firm yung sagot, pero medyo indirectly na sabi niya na no plans of resignation siya. And nabanggit din kasi kung confident daw ba siya sa senators, sa count ng senators, pero wala din daw siyang komentong may bibigay dito. Titingnan niya na lang at yun, focus siya sa pakikipag-meeting niya sa mga lawyers niya later today. Alright, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Amy Atienza. Bago naman ito, dumistansya na si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni PBBM, hindi naman niya pwedeng utusan ng Kamara. Katunayan, hindi nga raw niya mga kaalyado ang nagsulong para patalsikin ang Vice Presidente. You give me too much credit. What the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Nandito na ito, hindi na namin maiwasan. Matatandaang Nobyembre nang makiusap si PBBM na wag nang itulak ang impeachment kay VP Sara na aksaya lamang daw sa oras. Pero inamin din niya na kinonsulta siya ng anak niyang si Congressman Sandro Marcos bago ito pumirma sa impeachment. Nakausap din daw niya si House Speaker Martin Romualdez at ilang mga kongresista. Sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. Did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. Simula na sa susunod na linggo ang kampanya para sa Bilang Pilipino 2025. Papayagan ng COMELEC ang libreng pag-endorso ng celebrity sa kandidato pero may kondisyon. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Mukha naman pong hindi naman nararapat na i-presume nating nabayaran ng tatay ng kanyang anak o ang ina ng kanyang anak o ang anak ng kanyang mga magulang sapagkat wala naman pong katumbas ang pagmamahal sa pera. Ito ang dahilan ng Commission on Elections kung bakit papayagang mag-endorso ng libreng celebrity, influencer o mga sikat na content creator. Ang kondisyon, basta kaanak sila ng kandidato hanggang second degree of consanguinity at affinity. Pasok dito yung mga magulang, kapatid, anak, apo, lolo o lola ng mga kandidato, pati bayaw, hipag at biyanan. Aminin na natin na hindi naman pumura pagka po kayo nag-avail ng isang celebrity. Pagka ang isang ordinaryong nangangampanya o kumakandidato, bumili lamang ng mga t-shirt, kinakailangan i-report. Ito pag nagbabayad ng milyon, hindi kinakailangan i-report at sasabihin sa atin libre. Dahil dito, ire-require din ng kandidato na ideklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang kanilang mga endorser at ang usapan nila. Pagdating naman sa paghahanda sa halalan, umaabot na sa mahigit 15 milyong balotang na imprenta. 17 hanggang 18% na ito ng kabuuang dapat i-print. Para naman masigurong tuloy-tuloy ang paghahandang pangseguridad, pinalawig pa ng 4 na buwan ni Pangulong Bongbong Marcos ang termino ni PNP Chief General Romel Marbil. Simula ang extended term ni Marbil ngayong araw kung kailan siya dapat magre-retiro alinsunod sa mandatory retirement age ng PNP na 56 years old. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Susunod, mga residente sa multinational village nagprotesta dahil sa naputol na supply nila ng tubig. At hihingi pa tayo ng mga sagot mula sa isang mambabata sa nangyaring impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Matapos ang problema sa Pogo, supply ng tubig naman ang sakit sa ulo ng ilang homeowners sa multinational village sa Parañaque. Ang ilang residente kasi bayad naman sa tubig pero pinutulan pa rin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Nagsagawa ng prayer rally ang mga homeowners ng multinational village sa Parañaque. Dahil daw ito sa pagputol ng pamunuan ng village sa kanilang linya ng tubig. Kung noong nakaraang taon, mga umano'y Chinese nationals na Pogo workers ang problema ng mga taga-multinational village sa Parañaque, ngayon, supply ng tubig ang problema ng mga residente. Napasugod na ang homeowners sa pamunuan ng village dahil nagbabayad naman sila pero pinutol ang supply. It has also been harassing us, cutting our water supply. Yung iba nagbabayad dito, most of them paid doon kay Mr. Templo Nuevo. But the thing is, pag hindi ka nagbabayad sa kanya, puputulan ka. The homeowner have the right to go in. This is our clubhouse. Wala pa kong karapatan dyan. Lalabas na po kayo dyan. Sa tindi ng problema ng mga residente, inakyat na nila sa korte ang issue. Ang board members daw kasi na nakaupo, di dumaan sa tamang proseso, kabilang ang presidente nito. Ang challenging Mr. Gakutan, ilabas na yan. Di ba? Yung ano niya, i-audit niya, i-audit ako. Kung kulang, magbigay sa sarili ng pera, magbibigay ako sarili kong pera. The most that they could do is reconcile nila yung binabayad namin sa Maynila. Pero hindi, wala silang right, putulang kami ng necessities. Di gaya kasi sa typical na residential area kung saan diretso sa water concessionaire ang mga residente, sa multinational village, bulk meter contract ang sistema. Kaya kapag may mga homeowners na palyado sa pagbabayad, asosasyon ang may kapangyarihan na magputol ng linya. Labas sa usapan ang supplier ng tubig. Pero dahil patong-patong na ang problema sa tubig ng village, di raw inaalis ng asosasyon ang posibilidad na baguhin ang kanilang water system. Sa ngayon, kung ano ang sistema na mayroon sila, ayun daw muna ang masusunod. Pwede rin naman daw madaan sa maayos na usapan. Despite their payment, we could not determine whether they are paid or not, and Maynila could determine whether they are paid or not. The village, the clubhouse is open. They could go and they could go in. They could talk to us. They could talk to the board. It is the question of their willingness. Bukod naman sa problema sa patubig, sinisilip din ng asosasyon ang umano'y mga natitirang Chinese Pogo workers sa multinational village, bagay na di pa makumpirma ng asosasyon. Sa ngayon, mayroong 2 linggo ang panig ni Gakutan para tugunan ang laman ng writ of execution. Mobile journalist Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Nadaragdagan pa ang mga lumalabas sa pangalan ng mga kongresistang hindi pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa sa kanila si One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita na makakausap po natin ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Ma'am Angel, magandang tanghali po sa inyo sa programa. Kong, bakit po hindi kayo pumirma doon sa impeachment laban kay VP Sara? Actually po, nung naganap po yung permahan para sa impeachment kay VP Sara, ako po ay nasa meeting with Muslim leaders. Noong oras na yun, opo. Pero if you were there, meron po bang posibilidad na kayo po ay pumirma din, kagaya po ng inyong kapartido na si Congressman Rog Gutierrez? Hindi po. So, ano po yung ating dahilan po? Bakit ayaw po natin pirmahan yung impeachment laban kay VP Sara? Alam niyo po, kapag may nagaganap na investigation sa Kongreso, even sa Senate, lagi pong madidinig ninyo, investigation in aid of legislation. Ibig sabihin po nito, malinaw po sa ating paniniwala na kapag naganap na ang investigation, dapat po magsulong tayo ng batas na kung saan ay masusolusyonan yung problema na inimbestigahan. Ibig sabihin po, pangkalahatan. Kasi po, pamanin kung mali ako, pero naniniwala po ako na kung may nakitang mali doon sa Office of the Vice President, ay naniniwala po tayo na maaaring sa ibang ahensya o opisina, ganun din po. Ibig sabihin po, dapat ang solusyonan yung pangkahalatang problema para ang makikinabang taong yan po. Kayo po ba na inyong kapartidong si Congressman Rog Gutierrez na pumirma din po sa impeachment complaint na ito at kasama pa po siya sa napiling prosecutor sa impeachment. Kayo po ba ay nakapag-usap prior to this? Ano po yung masasabi niyo po na magkaiba po kayo ng pananaw na inyong kapartido?
Alam niyo po, wala pa po yung permahan na yan. Nagkakausap po kami. At kami naman po ni Congressman Ros Gutierrez, bagamat magkasama, magkaibigan, at siya naman ay lawyer, kami po ay nasanay na may sariling paniniwala, opinion, paninindigan. Hindi po kami nagdidiktahan sa isa't isa. Malaya po kami. Pero yun nga po, no, just to stress about it, itong pagpirma po ni Kong Rog Gutierrez na kasama nyo nga po sa inyong partido, nangangahulugan po ba na sumasang-ayon din po kayo sa impeachment? Ano po yung paliwanag nyo po? Although nabanggit nyo nga po, meron kayong kalayaan no, na magkaroon ng sariling paninindigan kahit kayo po ay nasa iisang party list. Yun po, nabanggit ko na nga po kung ano po yung kanyang posisyon at paninindigan, nire-respeto po natin siya. Ganun din po ang iba pang mga kongresista. Ako naman po, kung ano naman po ang panig ko, ako naman po ay nire-respeto at hindi naman din po niya pinapakialaman po. Ano man po ito. Pero kung can you just enlighten us? Kasi syempre po, ang aming konsepto po no, ng pagiging magkapartido ay dapat iisa lang po kayo ng opinion sa mga issue. Iisa lang po kayo ng pinaglalaban. Alam niyo po, bagamat kami magkapartido, ay may sarili-sarili kaming prinsipyo at paninindigan. Ibang usapin po kasi itong investment stage po, BP Sara. At kaya nga po, kung may nakikita na pagkakamali sa nagawa ng Vice President sa kanyang tanggapan, ay maaari naman po siyang kasuhan sa korte para may due process. Pero kung hindi naman... Go ahead po. Yes po, hindi naman po natin sinasabi na maaring wala nga pagkakasala o ano pa man. Pero ang punto lamang po natin dito, sinasabi ko nga po, in age of legislation, ibig sabihin po yung investigation para magsulong ng batas. At kung may nakita naman po na mali sa Office of the Vice President, pwede naman po siyang kasuhan sa korte para harasin po niya ito at magkaroon naman ng due process. Kasi po ito sa impeachment, ito po ay political process at naniniwala po ako na mas makakabuti kung sa President, sabi nga po, political process. Kung marami ang kakampi mo, swerte mo. Kung makakaunti ang kakampi mo, palas mo. Parang ganun po hindi po tayo sa ganyan na parang kampi-kampi. Dahil lalong lalala ang tension sa pag-itap po ng magkabilang panig. Dapat sana ay huwag nang lumala ito. Kung until noong February 5, ang usap-usapan po tungkol dito sa impeachment complaint na ito ay malabo, walang numero, wala sa oras, and then all of a sudden, ang dami po nung pumirma, more than 1/3 na kinakailangan nga po para umarangkada yung impeachment. At baka po pwede niyo i-share sa amin kung meron po kayong nalalaman based on your knowledge na may mga pag-uusap, may nangangalap talaga ng lagda prior to this, Kong. Wala naman po. Wala pong pagyayaya o pag-iimpluwensya o pagdidikta. Kasi po, nakita ko naman po sa House of Representatives, may respeto naman po sa isa't isa. Ibig sabihin, ginagalang po ang desisyon at paniniwala ng bawat isang congressman o congresswoman. Yung ibang mga kongresista po kasi na-interview prior to nga dun sa mga pagbobotohan nitong impeachment, sabi nila, ay, hindi namin alam yung nangyayari, basta sabi, punta daw kami dun sa Romualdez Hall. Kayo po ba, meron po kayong mga information prior to this also? May natanggap po akong, dapat po meron kaming hearing sa Committee on Ethics, pero na-cancel at sinasabi po may meeting ng 9:30 pero hindi po klaro. And yun nga po, nabanggit nyo na, sa isang event kayo, kaya hindi po kayo nakapirma or naka-attend ng caucus. I was wondering din po, isa po kayo doon sa kumanta, doon sa sinasabing drug quota system ni former President Rodrigo Duterte, nung kayo po ay nasa Philippine National Police. Nagbago na po ba ang isip nyo dito? Ma'am Angel, wala namang pagbabago sa aking posisyon patungkol sa quota. Paglilinaw po, hindi po yung quota na ibinigay ng dati nating Pangulo. Yung po ay quota na ipinatutupad sa loob lamang po ng kapulisan. At take note po, walang kapangyarihan o walang instruction ang dating presidente para magbigay ng quota sa PNP bawat unit. Ito pong nabanggit pong quota system, ayan po ay para sa pinatutupad po sa loob ng PNP. At ako po
ay kumpiyansa na yan naman ay hindi instruksyon ng ating dating Pangulo dahil unang-una po, matagal na po ako sa PNP at yun naman po ang katotohanan, kaya po yan ay binulgar natin sapagkat naniniwala po ako na hindi dapat maipatupad yung kota-kota system. At bakit po? Ang patunay po nito, doon sa inilabas na report ni DOJ Secretary Remulla, 80% po ang dismissed cases sa mga illegal drugs na isinampa ng kapulisan. 20% lamang po ang nakonvict. Patunay po na talagang may problema dahil nga dito sa pinaniniwalaan natin na kota-kota system na kung saan may pressure sa mga kapulisan. Kaya madalas po, mas malaki na ang bilang ng nagkakamali sila doon sa trabaho patungkol dito po sa illegal drugs. Uulitin ko po, Ma'am Angel, itong nabanggit kong quota system is within the PNP level. Walang kinalaman dito ang dati nating presidente. At wala pong nabago sa posisyon at paniniwala ko patungkol po dito. But I want to go back po, Kong, no, dun sa usapin ng impeachment. Kamusta po yung ugnayan po ninyo ni Kong Gutierrez ngayon? Hindi naman po affected. Magkaibigan pa rin kami. Okay naman. Wala namang pinag-uusapan kami na bakit ganon. Wala po. Kasi ever since po, simula nung naging magkaibigan kami, hindi at hanggang ngayon pareho kaming congressman. Yung respeto sa isa't isa, ginaganap po namin. Kung ano man ang opinion or posisyon ng bawat isa, hindi po namin pinagtatalunan yan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. Sa iba pang balita, kaliwat ka ng sunog ang sumiklab sa Magdamag. Ang isa na napaulat sa Cavite, nag-ugat umano sa pag-aaway ng magkalivin. Magbabalita si Nina Opauco. Isko. Hating gabi ng bulabugi ng sunog ang mga residente ng Barangay Silangan, Uno Isla Bonita, Rosario, Cavite. Ang ginang na ito, mangiyak-ngiyak dahil walang naisalbang gamit. Nataranta ako, wala akong nabitbit kahit man lang damit. Hinala ng barangay, nagsimula ang sunog sa bahay ng magka-live-in na nag-aaway. Kasi mga kapitbahay, yun na mismo nagsabi na hindi na sila makatulog dahil kaya pinalayas ko. Ngayon, yung may lihim pala sila na napunta dyan, nagkataon na sinabi ng lalaki na susunugin yung bahay. Tinutuo naman. Pero ang inaakusahan, itinanggi ang paratang. Hiwalay na rin daw sila ng lalaki na tumakas umano matapos ang sunog. Hindi ko po alam yan kasi po natutulog po ako sa bahay dito sa nanay ko po. Nagulat na lang ba ako kung inaano ng mga tao kung... Nasa 8 bahay ang nasunog at 30 pamilya ang apektado. Nasa 50,000 piso naman ang natupok na ari-arian. Ginising din ng sunog ang mga nakatira sa Ilang-Ilang Street, Tanza 2 Navotas City bago mag-alas 3 ng madaling araw. Sinubukan pa ng ilang residente na buhusan ng tubig ang apoy pero hindi na kinaya. Ayon sa may-ari ng nasunog na bahay, ang anak niyang naka-work from home ang unang nakapansin sa apoy kaya agad silang ginising. Pero wala silang naisalbang ni isang gamit. Paglabas ko, lumiliyab na. Kaya sabi ko, tawagin mo mami mo, gisingin mo sila sa taas. Yung biyanan ko kasi 92 years old na Kaya talagang mahina. Naapula ang sunog makalipas ang 40 minuto. Ayon sa BFP, 2 bahay ang natupok. Sa initial findings namin, ang pinagsimulan ng sunog sa electrical wirings. Pansamantalang tutuloy sa barangay hall ang naapektuhang pamilya. Para sa 1PH, Nina Opauco, News 5. Patuloy naman ang investigasyon sa plane crash sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Alas 2 ng hapon kahapon, bumagsak ang private plane sa barangay Malatimon. Patay ang lahat ng 4 na sakay na pawang Amerikano. Isa rito, sundalo at iba pa ay defense contractors. Sa statement ng US Indo-Pacific Command, kinontrata raw ng US Department of Defense ang eroplano para magsagawa ng intelligence, surveillance, and reconnaissance support sa request ng mga kaalyadong Pilipino. Inaalam pa rin ang naging sanhi ng pagbagsak nito. Isang ina naman mula sa Sorsogon ang nananawagan ng tulong para sa gamutan ng kanyang anak. Tinubuan kasi ito ng bukol sa loob ng bibig na kung minsan ay nagdurugo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual.
Palaki ng palaki ang bukol sa loob ng bibig ng isang batang lalaki sa Sorsogon. June 2022, nagsimulang tubuan ng maliit na bukol sa kanang gilagid ang 6 na taong gulang lang noon na si Chunwin. Inakala ng kanyang ina na may problema lang ito sa ngipin. Pero nang magpakonsulta sa dentista, sinabihan silang hindi ito normal at pinatakbo agad ang bata sa ospital. Dito na kumpirmang may hemangioma si Chunwin, isang benign o non-cancerous growth na mula sa mga extrang blood vessels sa balat. Congenital hemangioma is present at birth, and then it becomes symptomatic as that patient grows older. So either lumalaki yung bukol, nagkakaroon ng mga complications such as bleeding, sugat dun sa area. Tapos also, it can affect yung and distort yung facial features ng patient, pati yung feeding niya. May malaking birthmark sa mukha si Chunwin na ayon sa doktor ay sign na pala ng hemangioma at dapat ay natutukan noong sanggol pa ang bata. Ngayon, 8 taong gulang na ang bata at ang bukol nito ay patuloy pa rin na lumalaki at madalas pa kung magdugo. Yung pagkain naman po niya, abala lang po talaga sa pagkain niya. Yun nga, bumabaho din ang hininga niya kasi hindi niya na malinisan ng maayos ang bupin niya. Noong last November yun, or December 2023, yung bukol na yon na malaki, may nalaglag po. Kasi parang tumutubo, parang batch ng bukol. Ayon kay Doc, dadaan muna ito sa mahabang proseso ng pag-usuri para matukoy ang akmang gamutan. Ang nangyari po ito sa anak ko, kakapanganak ko pa lang po, ma'am. Nung nalaman ko na meron siyang sakit, nagkaroon po ako ng tinatawag natin na postpartum depression. At yung makita mo yung anak mo na nahihirapan pa, tapos sasabihin ng anak mo sa iyo na, Mama, kailan mo ako ipapagamot? Para bilang inanay po, napakasakit para sa akin kasi wala po talaga akong kakayahan. Sa mga tao po na gusto pong tumulong, kung gusto po nilang bumigay ng financial support din po kasi syempre po yung expenses po sa pamasahe, sa din kasi malayo din po kami pa dun sa mga magagandang ospital at maayos na ospital po, ay ma-appreciate po namin yun. Ako po si Mobile Journal Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Mariin namang itinanggi ni Cagayan de Oro 1st District Congressman Lordan Suwan ang kumakalat na post umano tungkol sa impeachment. Sa post ng Facebook account na Working Congressman, nakasaad na lahat ng pumirma sa impeachment ay may dagdag na ayuda mula kay House Speaker. Pero giit ni Suwan, troll account ito. Kaugnay po niyan, makakasama naman natin si Cagayan de Oro 1st District Congressman Lordan Suwan na isa rin po sa mga lumagda sa impeachment. Magandang tanghali po sa inyo, Ko. Magandang tanghali po, Angela. Kung siguro yung una lang po muna natin, yung reaction po ninyo doon sa naging presser ni Vice President Sara Duterte, kaugnay nga po dito sa impeachment laban sa kanya. Hindi ko pa po napanood yung yung press conference niya. So siguro mamaya na lang after this. Kabibigay nga lang po kasi ng statement ni Vice President Sara Duterte na tuloy lamang daw po ang trabaho niya sa kabila ng impeachment. On that particular speech or sentence, ano po ba ang masasabi niyo po dito? Yun din sa tingin ko, yun din ang tamang sagot na while ongoing ang impeachment, tuloy muna tayo sa trabaho natin, tayong lahat ng mga public servants. Kung I wanna go to dun sa kumalat po na Facebook post na una niyo rin po nga dininay na ito po ay isang troll account. May ilang pong pumupuna po kasi doon sa previous post nga po ng Working Congressman na hindi naman daw po trolling ang laman kundi activities po talaga ninyo. Natukoy na po ba kung sino ang nasa likod ng account na ito, Kong? Hindi pa po, ma'am. Yung Facebook account na yan ay talagang isang troll account. Tsaka black propaganda lang po yung pinapalabas nila para masira yung pangalan ko. So, pinapa-investigate pa po natin yan para matukoy natin kung sino yung nasa likod niyan. Kasi sobrang mga kasinungalingan yung pinapalabas nila eh. Base po sa inyong initial investigation, Kong, gaano na po katagal itong account na ito? 3 months na ata yan, Angela. So,
sinumbong na po natin yan sa DICT tsaka sa NBI. Okay. Doon naman po sa usapin ng impeachment, Kong, sinabi nga po ng Pangulo na nakausap niya si House Speaker Martin Romualdez at iba pang congressman kaugnay nga po ng impeachment laban kay VP Sara. Kasama rin po ba kayo doon sa mga ilang kongresista na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakausap niya? Hindi po ako kasama. Pero yung mga usapin po ng ibang mga congressman doon prior to the impeachment, yung lagdaan, meron din po ba kayong mga nakuhang mga bulong-bulungan na may mga tumatrabaho po ng mga pirmahan dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara? Sa totoo lang po, wala kaming narinig eh. Kaya medyo nagulat kami nung Wednesday na nandun na pala yung impeachment complaint saka magsasign na po kami. And nag-sign naman din po kami. Pero, so wala akong narinig before that. Okay. Pero base po sa inyong knowledge, sino po yung nag-draft ng impeachment complaint? Itong fourth impeachment complaint na ito, kaya umusad po. At syempre, we would also like to know kung ano po yung inyong naging rason sa pagsuporta, pagpirma dito sa impeachment complaint na to. Hindi ko po alam kung may isang congressman ba na nasa likod sa pagpapagawa ng latest impeachment complaint na nilagdaan namin, pero tingin ko baka Justice Committee. We also notice, Congressman, yung 41 out of 60 na lawmakers mula po sa Mindanao na pumabor po sa impeachment. I was wondering kasi we all know naman po ang Mindanao area, yan po ay baluarte ng mga Duterte. Ano po kaya ang implikasyon nito, Kong? Hindi ko po alam yung implikasyon. Siguro na yung mga congressmen lang, we're just doing our constitutional duty. And nakita naman natin na sufficient inform and substance yung complaint. So on its face, pwede talaga siyang malagdaan namin. So we're just doing our job. Yeah. I just want you to clarify to us, Kong, bilang isang Mindanao lawmaker, pakipaliwanag niyo po sa amin yung technicalities and also yung pinaka-main reason bakit po kayo po mismo pumabor dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung impeachment complaint po is sufficient inform and substance, and as a congressman, I'm obliged to perform my constitutional duty. Tapos, personally, I also stand for transparency, accountability, and due process. Tapos, ito ay mag-afford sa Vice President ng opportunity to respond to these allegations in the proper forum, which is the Senate. Ano naman po yung reaction po ninyo sa statement ng Senado na hindi daw po nila diringgin muna itong impeachment complaint dahil during election break po ang impeachment? Yan po ay sa Senado na talaga yan. I'm not intimately familiar with the rules of the Senate regarding especially impeachment na may ganitong circumstances na malapit na sa election and nag-adjourn na po yung House and Senate. So sa totoo lang po, sa Senate na talaga yun. The ball is in their court. Oo. Kong, bilang isang lawmaker, can you enlighten us? Although kanina nga po sa statement ni VP Sara na hindi naman daw po siya magre-resign, hindi daw po ito kabilang sa magiging hakbang niya to face this impeachment trial. Pero kapag nag-resign po ba si VP Sara, ano po yung magiging implication nito? Siya po ba ay makakatakbo pa rin sa susunod na mga eleksyon? Or itutuloy pa rin ba natin ang impeachment kung siya ay nag-resign? Kung mag-resign po siya, it's possible na hindi siya mahatulan ng perpetual disqualification. So it could be possible that she could run again. Okay. Last na rin po, Kong, although nakita na nga po namin yung 11 prosecutors sa Kamara na sila po magre-representa po sa pag nagkaroon po ng impeachment trial. Are you privy po doon sa papaano po sila naghahanda para dito? Hindi pa po kasi sa pagkakalam ko medyo nagulat din po yung iba sa mga prosecutors. And even the entire thing, the entire impeachment proceedings, yung paglagda namin doon sa articles of impeachment, medyo surprise yun.
So I would think na ngayon pa lang sila naghahanda. Ay, Kong, last na po no, before I let you go, I want to go back doon po sa issue ng mga trolling pages po laban po sa inyo. Meron na po ba kayong nasa isip or na parang nahuhulaan kung sino ang nasa likod na ito at ano po ang motibo? Opo, alam ko po kung sino yung possible. Yung kalaban ko po dito na punong barangay for my congressional seat kasi matagal na yung the working congressman na troll page, matagal na silang nagsisira sa akin at nagpapalabas ng black propaganda. So it's most likely na sila yung nasa likod nito, yung kalaban ko for my congressional seat. Bukod po doon sa sa pagre-report sa DICT, meron pa po ba kayong naiisip na hakbang to stop this? Once we determine kung sino talaga yung nasa likod niyan, siguro magpa-file tayo ng mga legal cases. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan. Magandang tanghali mga kapatid. Patok ngayon ang running clubs kahit kanino. Mapasingle, couples, bata, matanda at pampamilya. Bukod kasi sa physical benefits, walang masyadong kailangang equipment para makapag-jogging. Ikaw kapatid, anong favorite exercise mo? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Takbo-takbo lang. Bakit yun? Kasi mas nakakainhan siya ng mga endurance natin, tapos yung stamina rin. Let's say 5 to 10 kilometers, ganun, everyday. Anong exercise ang madalas na ginagawa mo? Jogging po. Bakit jogging? Para po pagpawisan po. Ano, no? Pagpawisan po. Oo. Okay, ma'am, nag-exercise ka ba? Yes, guys. Anong exercise ang... That's exercise kasi para sa health ko, guys. Okay? Kumusta ba yung health natin? Ayos naman. Ma'am, anong exercise ang ginagamit natin? Naglalakad lang po. Para ma-exercise kahit pa paano. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Nagbabalik semis ang Northport Batang Pier matapos manalo kontra Magnolia at patuloy pa rin na namamayagpag ang Creamline Cool Smashers sa PVL. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. For the first time since 2019, muling nakapasok ang Northport Batang Pier sa semis matapos talunin ng Magnolia kahapon sa PBA Season 49 Commissioner's Cup sa score na 113-110. Mula yan sa 61-47 halftime deficit ng Northport na pinangunahan ni Kadeem Jack at Arvin Tolentino. Tinanghal na player of the game si William Navarro with 15 points, 7 rebounds, and 3 steals. Honestly, it's not even about me. It's about the team effort. So, yun, I'm just happy na everyone, on the second half, we share the ball. So, that's a key factor. And then... Road to the semifinals na rin ang TNT Tropang Giga after outlasting Hong Kong Eastern 109-93. Naging mainit na kasi ang bola sa kamay ng Tropang Giga pagkapasok ng third quarter before pulling away in the fourth. Jason De Blur Castro took the spotlight as the best player of the game after posting 16 points, 3 rebounds, and 3 assists. Na-feel lang namin na, as one of the veteran sa team na to na mag-take over or mag-contribute aside from facilitating the offense. Sa PVL 2024-25 All-Filipino Conference, unbeaten pa rin ang Creamline Cool Smashers in a sweep match kontra Cherry Tigo, 25-17, 25-17, 25-21. Pinangunahan ng middle blocker na si Bea De Leon ang kanyang koponan and finished the match with 13 points on 8 attacks, 3 service aces, and 2 blocks. Gusto ko lang talaga mag-aim for consistency. So I wanted to come into this game with a really good mindset and really focused. So yun naman, syempre with the help of my teammates, all of us rin naman talaga wanted the same thing. Lalo na nung up 2 sets kami, we wanted to that extra push na ma-finish siya sa tatlo. So yun.
Sweep match din ang naging tapatan ng Signal at Capital One, 25-12, 25-15, 25-17. Balik winning column ng Signal in a dominant fashion after back-to-back losses. Ishi Lanong Isip and Judith Abel both took charge with 13 points apiece. Habang inuwi naman ni Abel ang Player of the Game title after also adding 10 attacks, 2 aces and a block. Thank you Lord, siyempre yung panalo kasi yun talaga yung kailangan namin, especially ngayon sa status namin. And siyempre sobrang, again, proud dun sa team. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Nananawagan ng tulong ang isang single mom sa Tuguegarao. Ang 1 taong gulang na anak niya kasi na pinanganak na premature may problema sa mata. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ipinanganak na premature at may problema sa mga mata ang isang batang babae sa Tuguegarao. Bibo at masigla ang 1 taong gulang na anak ni Janet na si Samantha Leona. Hindi aakalain na hindi pala siya nakakakita. Napansin ko po kasi nung mga magra-running 3 months na po yung baby ko, kapag nilalaro ko po yung daliri ko malapit sa kamay niya, hindi po siya pumipikit, walang reaction. So, nag-try po ako na i-flashlight po yung mismong mata niya. Titignan ko po sana kung magre-react. Pero no react po talaga yung mata niya. Kinabahan si Janet at agad na sinugod ang anak sa ospital. Matapos ang ilang test, na-diagnose si Samantha ng ROP o Retinopathy of Prematurity Stage 5. Retinopathy meaning retina, yung pinaka-affected na part ng mata. And madalas nakikita to sa mga premature na batang pinanganak. No? So meaning less than 30 weeks or kung yung kanyang bigat nung ipinanganak siya is less than 1,500 grams. Kunyari mga batang na ICU baby na na-ICU. No? Pasok si Samantha sa lahat ng criteria. 7 buwan lang siya nang ipinanganak, 1.2 kilos ang timbang at makailang beses din noong na-incubate. Tinapat na rin daw si Janet ng doktor. Hindi yan nakikita during ultrasound sa sinapupunan. Nakikita siya if magde-develop siya pagkapanganak through a screening process. Ang key doon is dapat nakita sila kaagad. No, hindi like yung sa patient kasi natin 4 months old na siya nakita. Pag sinabi kasing stage 5, no, yun na yung may retinal detachment. Once nag-retinal detachment na yung likod ng mata ng patient, mahirap na rin talagang habulin yun. Ngayon nagte-therapy si Samantha. Si Janet bilang magulang nananatiling positibo na balang araw ay makakakita rin ang kanyang anak. Bilang nanay niya po talaga, nasasaktan talaga ako, nahihirapan, kinakaya ko na lang lahat. Sana po matulungan niyo po yung baby ko. Sana po mapagamot po natin siya. Financially broke man po kami. Alam ko po yun na hindi po kami pababayaan ni Lord. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po at sana po matulungan niyo kami. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Hola mga kapatid, nandito na po sa Pilipinas ang K-pop superstar na si EXO Chen para maging mentor sa Be the Next 9 Dreamers. Eto nga yung tanong, magiging mabait ba siya sa ating mga trainee or terror mentor? Sinagot niya yan sa report na ito. Ayan na! Umusok ang internet matapos dagsain ng bangers na fans ang grand reveal ng 75 aspirants ng Be the Next 9 Dreamers. May mga manok na ba kayo? Lalo na ang mentor nilang si Oppa Chongdae aka si EXO Chen. Nasa Pilipinas na. Pinusuan pa yan ng K-pop fans. Are you gonna be a good cop or a bad cop to the trainees? 어떤 스타일이신지 약간 교관 같은 스타일. 저는 사실 Not really sure right now. I hope to be a good mentor. I don't want to be a difficult person or be too tough on them. But let's see how it will turn out.
Third-generation K-pop superstar si Chen at binansagang isa sa may greatest vocals ng Korean pop scene. Siya rin ang kumanta ng isa sa much-loved K-drama soundtrack ng Descendants of the Sun na Every Time. At laging sold out ang concerts at fan meets sa iba't ibang bahagi ng mundo, maging dito sa Pilipinas. Sa kabila nito, grabe sa pagka-humble si Oppa at yan din ang payo niya sa mga trainees ng Be The Next 9 Dreamers. I had good people around me. It's good to be a modest person and a humble person at all times. I hope these trainees have all these mindset. Panoorin ang Be The Next 9 Dreamers every weekend starting February 8 at 7 p.m. at February 9 at 7:30 p.m. Magkakaroon rin ito ng weekday catch-up sa Hapon Champion ng TV5 at 3:30 p.m. Sobrang exciting po yan mga kapatid. Saturday na yan ha. Eto naman tayo, no, nagdala ng kilig at makapigil hiningang mga eksena ang dalawang Hollywood heartthrob sa Season 2 ng hit series na The Recruit. Nakausap din natin po sila. Oh my gosh, harap po report! Mula sa pagpapakilig at hugot feels, magsasama-sama naman ngayon ang Hollywood at Asia mega heartthrob na si Noah Centineo at TOU sa hit series na The Recruit Season 2. Pero this time, bukod sa showdown ng kapugian, magpapakitang gilas din ang dalawa sa action moves. Eksklusibo nating nakatsikahan ng 2 of the most eligible bachelors ng Hollywood. We were extremely excited to have Teo. Yeah. I certainly feel that we got very lucky. We're very fortunate to have you. He's such a powerhouse and he's such a lovely human being. Thanks. Really, I mean it, you know, professionally and personally, right? In both ways, and that's you know, we got very lucky, and you know, like you said, it's been a while. Siyempre, di naman nagpakabog si Tio sa mga papuri ni Noah na hindi lang bida sa The Recruit. This time, executive producer na rin siya at malakas daw man libre. Green flag, ah? Did you hear how he cleared his voice? You caught him off guard. He's so shy and humble about it, but he's such a natural leader. I just silently loved watching him, how he always cared for everyone, and you know, he always went out. Like, we almost had every other week he wanted to buy us like lunch or dinner, like the entire cast. And so yeah, I mean, thanks, bud. Kung si Noah, minahal bilang Peter Kavinsky sa To All the Boys franchise at Adam Smasher sa DC movie na Black Adam. Si Tio, naging isa sa in-demand actors ng Hollywood matapos bumida sa Past Lives. Tinagurian itong one of the greatest love stories in recent years. Sumikat ng husto si Tio sa buong mundo kabilang nasa Korea. At kahit sa Amerika siya lumaki, proud siyang i-represent ang Korean roots. I was born and raised in Germany, and then I studied in the States, and now I'm back in Korea. And I feel like I'm breaking into the American industry with the identity of a Korean actor. And in Korea itself, I'm not necessarily always 100% accepted as that. So for me, it's very interesting to be sort of like you're like on the Olympic team representing your country. But it's an honor. Sakto sa Korea rin ang parte ng setting ng aksyon serye na The Recruit Season 2 na showing na sa Netflix sa January 30. Siyempre, bago mahuli ang lahat, babatiin muna natin, pap, happy birthday, Miss Cheryl Cosim! Ayan, enjoy your day, Miss Cheryl Cosim, At saka pala, MJ, imbitahin na rin natin yung ating mga iniimbitahan kita, and of course, lahat ng ating mga kapatid na panoorin po yung mas pinalakas na morning block ng One News. Kasama po kami dyan. Una po sila Gretchen, yung Morning Matters, 8 to 9 a.m. 9:30 to 10 naman si Miss Cathy Yang ng Money Talks with Cathy Yang. And of course, yours truly and Diego Castro sa News and Views. That's 10 to 11 a.m. Ang aga naman. Yes, nakatutok maaga. na ako. One Gusto mo News ba agad yan. Diba? I love it. Congratulations. Yay. Huwag na rin nila kalimutan ang Good Morning Kapatid dito naman Correct. sa TV. Well, ako bukas ha, inay ko po dito rin yan sa 1PH 10 a.m. with Mamu Tintin Babao. O, diba? Bongga. Thank you, MJ. Thank you.
At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Ms. Cheryl Cosim, happy birthday. Ako po si Angela Lagunsad Castro. Kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.